There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should... Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig! Pag-ibig Fund, solid ka ban! Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi, wala pa ring kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program. Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan. Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa. Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry. Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Tapos dapat naman, pag uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang anak. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Barangay 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Sentruhan mga balita, pangumusta, ngan iba pa. Info Centrum. Info Centrum. Ingatanan, may kalabutan, pahinan, tama nga impormasyon. Info Centrum. Benben Bumida, the voice of information. Monday to Saturday, 2 to 3 p.m. at DYES, Radyo Pilipinas. Info Centrum. Info Centrum. May na nakita ka barangay 11 minutos na nakalabay alas 2 maupay nga halag. Welcome haton taramdan na Info Centrum with Ati Pen. Kapag naton di Master Control Engineer Alcuin Baldonido. Pinagiton overall supervision ni Ati Ruth Rivera Bunda para naton pagkarampang yan ang kilupano nga nakita ito na kaalas 3 as usual. Kumusta na ato naka-holiday? Para ipasok pampubliko no nga na pribado nga sektor. Pero nina an hingadayan ta daw no kung nasulod ba private ito an mga magtatrabaho ha private nga mga establishment. Pangumusta, ngan iba pa. Kumusta ba ano ba iton ini? Ala uy nakakuan madidi. Asya. Anay ha, anay. May daba pag kakaiba ito na sweldo no kung sumulod ito mga empleyado bisan kung regular holiday or holiday.
Alaw ni hingadayan ta daw labi na ha private nga sector. Kay baman ito na panagobyerno, waray man talaga pasok labot na ito na sugad da amon kay may dahiton arrangement and offsetting. Okay. Sige la hain ka man yan na himumutang sangkay sana matarutaghum ito na imo lugar. Baa kay nagdadarangga maini. Oo. Sobrang kapaso iton aton inaabat tikang paha na kalabay nga adlaw. Labi na yan na Miyerkules. Mapaso ni na aton daw ipahat aton pahit index aton real time aton inabat kanina na dapit ti kaurudto diniha aton probinsya na sinirangan Samar. Diin ba nga lugar na pinakagipapasui kanina. So diniha aton na probinsya. Ngan pera pa nga mga public service announcement aton gihapon ipapahat oron nila mga gindo dumara yan na uy. Unina may dakita pa anunsyo sana abri pa ini kay baman kanina hanudto in may dapataw didiha provincial capital gym. Ambot nga nga daya na kon may ada pa ba yan na mga taga Civil Service Commission? Ada ini Provincial Capital Gym adton ikaduha ka adlaw on-site application para inihad doon mga interesado nga kumuha hiton pen and paper test exam hiton Civil Service Commission. May nakita mga pictures credit to John Albert Borata. Unina aton iton ipapakita para naman pwede ka mo humabol kay sano ba iton exam hiton Civil Service. Ay kay maigo kayo na ngayon nga August 9 Domingo nga adlaw. Testing center kita ito na Borongan City. Permi naman nagiging testing ito na testing center ito na Borongan City. Usually didiinigin dudumara ito na Civil Service exam Eastern Samar National Comprehensive High School. Pipigi Aneste Rayhak Eastern Samar Pag-usahan katauhan Ikaw ako Ugupi ang este. Kabarangay oras nga 15 minutos na nagkalabay alas 2. Ala daw ini nga pagtagahit index yan ang adlaw Miyerkules yan ang mga oras. Mostly cloudy kami didi Jeremy Ubalde. Pero gipasui kami Borongan City. Pero mas mapaso pa may kita dida picture Engineer Alcuin. Kanina ini pa-forecast hadto na pag-asa kanina in Piraba adton syudadhan na Borongan kalawan ta daw adton aton na send kanina ini durante hadton sumat estihanon ipakita talaanay adi nga pa-forecast nga nasiring adton na pag-asa nga iton Borongan amuin maabathin 43 degrees Celsius. Iton syudad hiton Borongan samtang iton Giwan is 44 degrees Celsius. And forecast heat index iton para diniha aton Eastern Visayas bugos nga rehiyon 8. So adton pinakamapaso nasaring adton pag-asa nga aabaton nga kadangga didto Giwan ngan sugad man Katarman. So nasunod kita na Borongan ngan maasin at 43 degrees Celsius samtang an Tacloban ngan Catbalogan City is 42 degrees Celsius. 41 naman iton Visayas State University. Pero kanina alas 9 aga baa kay nagpanunubra didaha Giwan Jengol Matiko mao pay nga kelup Jennifer. Nagpanunubra didahan pa forecast nga 44 degrees Celsius adton
Giwan, Eastern Samar. Kay alas 9 kanina na aga, inabutin 45 degrees Celsius dito Giwan. Aba, himpag ka mapaso. 45 degrees Celsius aadaan na nasunod Engineer Alcuin nga pa infographics hadton hard hazard scope Eastern Visayas. Syempre tikang iton nga report han pag-asa. 45 degrees Celsius kanina ithan mga alas 9 han aga. Mayo 27 yan nga adlaw in Miyerkules, kamapasok dito haira Giwan. At 9 a.m. Pasok tinatawag danger level. Uy, danger, pula. Pero may napangayan hiton mas grabe pa. Extreme danger kung umabot na 52 degrees Celsius. Hala daw, adun kanan alas 11:45 naman hanti kaurud to 45 9 a.m. Pag-abuthan 11:45 a.m. So dida naman habungtohan Giwan adun heat index adun danggaan kapaso nga inabothin 48 degrees Celsius. Pare man didian kanan borongan daw la kung kay gipapasu talaga daman bisan diniha aton ha syudad na borongan. So dito Giwan kanina 11:45 a.m. inabot adton heat index adton dangga in 48 degrees Celsius. Harapit na mag 50. Ikaw ako. Amitiya ka barangay adton pagtaga heat index an kapaso nga sobrahin ka mapaso hamag kalain-lain nga mga lulugar diniha aton rehiyon 8. So ang champion ang diniha aton Giwan at 48 degrees Celsius. 19 minutos na kabarangay nakalabay alas 2 aton lautrohon ang panawagan kanina an aton ginbasang pahibaro igin message iniha aton ni Sister Elena Factor hala daw inaadto hiya. Adi, oo. Atensyon, iton batch 1976. Kung may na mamati yan may mga kabatch ni Sister Elena Factor nga adto niya Roma, Italia. Iya ini text message kagabi an iya pagpahibaro nga dahiton batch 1976 sa Eastern Samar National Comprehensive High School. Hikamo ini adto na Golden Jubilarian. Hikamo iton honor. Hiton host batch, iton Comprehensive ESN-CHS 2026 Grand Alumni Homecoming. Iton batch 2001. Batch 2001 comprehensive. Iton ira naman igo-honor adton Golden Jubilarian amo adton 76 adton ika 50th nira nga celebration hadton batch 1976. Iton pag-honor haira pagbubuhaton hiton September 10 samtang iton Grand Alumni Homecoming comprehensive is on September 12. Alayon pakisumat nasa ringhiya Sister Elena nga dahiton na batch 1976 nga hikamo iton honorees para hini naman nga 50th Golden Jubilee Celebration iton Alumni Homecoming 2026 comprehensive. Alayon pakisumat nala adton mga magbarach 1976 comprehensive.
Sinapundan MacArthur 22 sa minutos na kabarangay ang nakalabay ha alas 2. Ipakita ta daw Engineer Alcuin may dako dida na kuha nga mga pictures. Thank you ka na John Albert Borata ano. Adihin na mga pictures na grab kita hiton pictures ni John Albert na dida ini ha Provincial Capitol Gym. Kay kanina inihanti ka urod to, di nga hawak yan na papiho kon open pa, kon naada pa. Pero kay duhama ini kaadlaw, nagtikang kakulup Mayo 26 ngan mahuhuman yan nga adlaw. So karagsid ngun, whole day, no? Adton on-site application para inihan mga interesado kumuha hiton pen and paper test, ano hiton Civil Service Commission. Ikaduha na iniya na kaadlaw. Nagtikang kakulup. Kay maupay, kay tututduan ka mo, no? Hiton pag-apply via online. Pag-aghat ini, nakigbuliganay adton provincial government han Eastern Samar. Pinaagi kan Governor R.V. Ivardoni. Ngada naman han Civil Service Field Office han Eastern Samar para damo iton makapagpahimulos para han online nga application in amo ini nga nakipag-tie up nakigbuliganay adton Office of the Governor ngada naman han Civil Service Commission dinhi ha aton ha Eastern Samar. So pwede pa kamo humabol kung ngada ini ka alas 5 pa an nga tanan nga interesado nga mag-apply nga kumuhan civil service exam, pinaagihan pen and paper test, on-site iton application yana ha Provincial Capitol Gym. So nagtikang ini May 26 kakilip nga adlaw, an ikaduha ka adlaw yana Wednesday. Ha Capitol Gym dinhi ha syudad hito na Borongan. Hala daw sige kay hala. So para hadton aplikasyon para hadton mag-online application in kinahanglan adton mga dokumento adton fully accomplished civil service form, examination fee nga 500 pesos, original ngan photocopy han bisan nga government valid ID. Kun waray government ID an date of kunwaray an iyo ID waray date of birth didahadton iyo valid ID, pwede ka mo mag-submit han iyo PSA birth certificate, mag-andam hinupat nga identical passport size ID picture. Amitan iyo dadadun yan na didi naman ha Kapitolyo iton kariyag humabol hiton online application. Amiton kaupayan kay may da na dito mga equipment, may da na mga laptop nga na may dagihapon ginandam dida nga internet connection. So kay downloadable naman adton civil service application. So importante adton iyo la papel nga maupay iton kay dida na mismo ha gym bubuligan na kamo hiton mga taga civil service. So amit hiya pagkada niyo ada na daradara na niyo adton iyo mga requirements adton mga dokumento. Alahabol kamo nga dahiton ka alas 4 or alas 5 kay 2 days man karagsid ngon adton office hours bisan kon holiday na aada iton mga taga Kapitolyo, mga taga civil service. Kay iton examinasyon hiton civil service exam pen and paper test CSEPPT pagbubuhaton hit August 9 Sunday nga adlaw. Testing center kita iton Borongan City habugos nga probinsya amit nga nagdadaramo kon Domingo. Pag nakita kita nga damo iton mga tao ngan Sunday nga tikang ha comprehensive kanan civil service exam iton.
First come, first serve pa naman la, ano, iton available nga slots. Ano daw la kung fill upan na. Waray pa na makinipakiana, ano, kung pira aton slots available for Eastern Samar. Ay kakulup pa, kadamo liwat hantaw kakulup. Iton yan na medyo halaghag na, ano, iton namumuruko, yada iton mga purukaanan. Siguro di rin nagagtal gidamo iya na ano iton tao. Ang pakiana la kung pwede pa, available pa ba? May da pa ba slots available para hiton aplikante nga mga taga Eastern Samar? 23 nga bunto, aluag nga mga karatuan, makaruruyag nga. Tuloy-tuloy natin ano adton mga impormasyon na balita. Kanina ato na ipabati ang naging mensahe, naging panawagan, pag-eksplikar ano, ni Director Pedro Bimbotan han DTI. Ato niya pag-awhag nga bumayad ato na may da pa mga loan account. Didihiton ka ng SBC DTI. Adun kuno diri na bayad, please. Bayad nagad ka mo. May da ba please ano ni Sir Bimbotan para naman kuno makahiram ito na iba. Diri man light imo, diri pa na may hatag kinahanglan na bayaran. So ato na ito na naipabati kanina nga stricto pa naman hito na monitoring para hito nakakahiram ano kung nahingangad tubahan intended ano ngayon naman panuyuanan haniyo paghiram ano hadton puhunan tikang SBC Corporation. 28 ka barangay, 28 minutos na ang nakalabay alas 2. Kadugangan nga balita impormasyon ato ni papahat. Pamatianay kita ading pahinumdum. Delivery! Maria Jose! Is that box really mine? Surprise! Why are you inside the box? There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should... Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig! Pag-ibig Fund, solid ka ban! Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa ring kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program. Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan. Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa. Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry. Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Tapos dapat naman, pag uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang anak. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. And Ben Bumida, the voice of information. Info Centrum. Info Centrum. Minutos na kabarangay nakalabay alas 2. Mapay nga kulop Jeremy Ubalde. Thank you for joining us. Bisan kon holiday. Ano ba ito na ginkakabisihan yan na nga mga oras? Si Ate Merns naman na iliw akan Ate Merns sa yana ba bangin da maini nagbakasyon adahi Ate Merns waray ko babati ayan na aton pag-greetings. Welcome aton mga bakasyonista din hinaman Eastern Samar. Kumusta ka mo? Hain ka mo yan na nagbabakasyon, nakabisita na ba ka mo? Ngadto naman na hibakong Sea of Clouds. Damay mga mag-upay nga mga birisitahan mga tourism destination. So diniha aton probinsya ito na Sinirangan Samar magkaiba-iba. Diniha mo na syudad ito na Borongan ito na gindadayo nga hibakong Sea of Clouds. Ala sige pasingad to ka mo. Para naman makakita ka mo hiton clouds. Hiton dampeg nga ada nagsasayaw-sayaw hiton kabubkiran. Pero maupay pagkadto para hita waray pa makakadihay bakong Sea of Clouds. So maupay ito na pagkadto ko na kaagahan mga pasado alas 4. Iabot ka mo nga adto na kamo talaga alas 5 para makita niyo nga dahiton ka alas 7. Naabot pa ba? Danay ni nga daniton ka alas 8 Pero ito nagida mo italaga ito na dampeg kon sugahit nga mga oras between 5 to 6 nga dahiton ka 7 a.m. Kada pahangin na hailarom hiton na puno hiton rimas. Uy kaupay hainit dapit Jeremy nga rimas kay madangga. Oo. Imagine ka Jeremy, inabotin 48 degrees Celsius dito Giwan, habungtuhan Giwan. Mapay nga kulop didahi iyo Jeremy, samtang nagpapahangin didahiton na puno hiton rimas. Uy, kaupay may da pa niyo rimas sa Jeremy yana. Kumbaga nawawara na it nga mga puno nga sugahiton nga mga fruit bearing trees. Adton it mga medyo is extinct. Kumbaga nawawara na an kiring, may da pa ba yan na kiring? Kuan manggad 80 babies na mga kiring hadto ba amon at gin pipinanguha didihan anyaw. An kiring, patan mga puno iyan nga wara na, an igot. Pero uy, katbunga pa damay yan hit igot, naging lulunggong dida. Tapos, napahid ka ng mga dahan imbado nga busag. Nagpupupula naman ang imong ipon. Kaupay, kiring, igot, nagkakawawara na yan damo ini nga mga puno nga kunta may dapahin yan na nanunubo. Iton iba kasi pinanmumutol. Ala sige kay speaking of agriculture, maupay nga kulop balitang agrikultura na makita bisita kita ngadto naman Dolores partikular ngadto hiton kabarangayan dida Hikuntol. Ang tinatawag iton Hikuntol Valley. Upod pa dida ang barangay Gapang hiton Eastern Visayas Rice Derby Season 5. Ginkadto hirahan kakano ini nakalabay nga Huwebes, Mayo 21 kay nagkamay-ada nahin coordination meeting
Nga dilaanay kita Engineer Alcuin, nga di nakita hiton Rice Derby. Pero iton, dito dama ito na hinulaso, iton yada nga picture, ang libre nga pamurga, ngan vitamina, pati na artificial insemination, para hadto na mga kakarabuan nga nagkakasasakit yan na. So dito naman na hinulaso. Mopay nala kay ginkadto hadto na taga Provincial Veterinary Office sa pangunguna ni Doc Melanie Usita nga nagdarahin mga tambal. Nga di naman kita hamay Hikontol Valley, yada maiton kahumayan. Oy. Mas magiging maribheng pa iton kahagnaan dida Hikontol Valley dida hiton gapang pera iton mga more than 100 hectares iton hiya iton masasakop iton nga pagtaga Rice Derby ngan ginlalauman nga magdadarahin gidamui nga ani kataliwan mahipatuman iton nga Rice Derby Season 6. So magiging host ito ang Eastern Samar, magpapasingan hiin damo nga mga kompanya ito ang mapartisipar hindi nga programa may daadto na mga nagproduce hin hybrid seeds adto na mga biofertilizer, mga soil ameliorant pagpataba, mga inorganic foliar ngan macro technology. Amo iton dadadun dida hiton mga taga DA hapangunguna ngan host iton Eastern Samar hini nga 2026 Eastern Visayas sa Rice Derby. So amitiraan mga napili nga mga benepisyaryo adton mga nag-uumadida hiton nga kahagnaan Hikontol Valley. So nagkamayada naman hin coordination meeting para naman igsumat na nga dahiton mga parag-uma adton mahitatabo na pananglitan ig-launch mahilunsad na adton Rice Derby. Iton mga preparasyon iton igi-implementar dida nga mga programa, iton proseso, iton magiging counterpart, iton participation, hita mga parag-uma, ang benepisyaryo hiton salit nagkamay-adahin pakig-koordinar ang mga ahensyan gobyerno pati na private nga mga company haira naman pagbulig hini nga Rice Derby kay kumbaga iniin tatandingon han naging malampuson nga ginbuhat nga Rice Derby nakalabay nga tuig didto adto Hilongos Leyte. Tapos nagkamay-ada naman hin Rice Derby Naval, Biliran, Calbayog City, Hinabangan, Southern Leyte. So yan na naman, yan ang tuig 2026, iton Eastern Samar, iton mag-host. Kaupay, pasalamat siguro hinihito na mga parag-uma kay di rin na mahirama gasto. Nga tanan, igpro-provide haira, iton mga inputs para makapatubo hiton humay ngan iginpatuman damain or papailarom damain hirahin farmer field school para naman maparigon iton ira kapasidad makapacitate iton mga parag-uma mahibaro hira hiton mga moderno nga pamaagi pag-uma tutut doan hira hands-on nga training kay dadadun man nga da iton mga kinabag-o nga mga makinarya. Salit nagparipa didto hadto nga coordination meeting, nagparipa palabunotay ang mga benepisyaryo nga parag-uma para mahibaruan hinodton ira magiging kapartner nga private nga kompanya. Hino iton masuporta haira nga tanan susuportahan hira iton gahi iton ira taramnon iton makinarya iton mga pestisidyo para hiton bugos nga season hiton Rice Derby ihahatag nga libre nga dahiton mga parag-uma. So nagpalabunotay. So sinisaringin niya nga Rice Derby kay pa-contest iton. Hino iton magiging maupay iton na produkto niya na hiton anihan kung nagamit hinsugad hini nga rice seeds, kung nagamit hinsugad hini nga inorganic fertilizer, mga kinabago nga technology, hino iton magiging hataas iton ani. So tatagan it na mahin award an makakaproducer hin
Pero doon ira target 100 kavans per hectare. Wow. Salit pasalamat ini na mga parag-uma nga nahibulig, ano? Imagine ka, waray na nira gasto, as in tatagan talaga hira. Ada na la hito na pagpursigi, ano? Hito na pag-arisgar, hito na mga parag-uma, kay nga tanan na, igahatag haira adto na farm inputs. 42 minutos na kabarangay, nakalabay alas 2. Pampagood vibes sa anay kita, Engineer Alcuin, hala daw. Ada na aton na infocentrum ano ini, song para naman mahipagmatahi ate Merns. Alright, sige, aton na pamatian, hala. Ada aton nasend ba? Oo, and last nga ano ini? Last nga video dida in General Queen. Ayan. Sige. Tuwing alas 2 hanggang 3 ng hapon. O pa nga kulub. At balita ay siguradong tutok. Sa infocentrum walang aantukin. Good vibes at serbisyo ang ating ihahain. Ate Mirna at Kuya Eddie, masayahin at very friendly. Kuya Teo, todo suporta. Kasama natin sa bawat programa. Cha-cha-cha, infocentrum na. Sa Guiyes ay kakaiba. Balita, kwento at tawanan para sa ating mga kababayan. Cha-cha-cha, sabay-sabay tayo. Mga listeners ay solid totoo. Borongan hanggang buong Samar. Infocentrum ang tunay na star. Ate Teresa o Sita nandyan. Paps Kapatid Junior ay kasangga rin naman. Gigi Park at Padi Daniel, nakikinig lagi, talagang loyal. Madi Ami at si Kael, Christina Odang, ang saya grabe level. At ibaan na sines na mahal namin. Kayo ang lakas ng programang natin. Tuwing hapon huwag kalilimutan. Yes, lagi ang pakinggan. Serbisyong totoo't makabuluhan. Hatid sa bawat tahanan. Cha-cha-cha, infocentrum na. Alas 2 hanggang 3, tara na. Radyo Pilipinas, pakinggan lagi. Kasama ninyo gabi tanghali. Cha-cha-cha, infocentrum na. Sa DS ay kakaiba. Balita, kwento at tawanan para sa ating mga kababayan. Cha-cha-cha, sabay-sabay tayo. Mga listeners ay solid totoo. Borongan hanggang buong Samar. Infocentrum ang tunay na star. Infocentrum na! Oh, di ba? Oy, maupay nga kulop kan Tatay Patoy. Tatay Patoy na mamati hito na programa. Sumalakan Ate Jeremy Obalde. Oh, iya tatay ni Jeremy na mamati iya na maupay nga kulop. Ala, sige pa dayon lakita ano, hapag pursige Tatay Patoy. Good afternoon. Salamat ito na ato na mga tatay ano nga sigila ito na panalingkamot para naman ito na pamilya. Pariyo ito na ading isang tumigurang ano dida naman habungtuhan oras. Wow. 101 years old nakakarawatin pahalipay kung bulig pinansyal nga naabot 50,000 pesos. Pag nag-abot kasihin 100
ito na gobyerno nagahatag ini. Labot la di dahito mga milestone age 80, 85 may dahiton 10,000 from the national government. Pag 100 naman umabothin sa kagatos iton edad, iton provincial government nahataghin 50,000 pesos. Pareho dida habungtuhan oras maupay nga kelep kan Mayor Roy Ador. 50,000 pesos nga bulig pinansyal tikang naman ha provincial government han Eastern Samar ang iginhatag nga dakan Lolo Juan Contado 101 years old. Residente han barangay Batang Oras maupay nga kelep. Uy, pagkilala ini hituan na provincial government nga dahadton mga tumigurang na edad 100 paigbaw. Kadugangan ini kay ito national government nahatag manhin 100,000 pesos. 100,000 hala daw Engineer Alcuin, may dakita dida mga pictures from Eastern Samar Provincial Information Office. An pagduhol ini in behalf kan Governor R.V. Ivardoni, iginaduhol ni board member Irvin Pormida. Kaupod hi Barangay Batang Kapitan Lope Nicart ngan mga representante tikang provincial government ha Kapitolyo. Syempre in malipayon adton tumigurang 101 years old nga hi Lolo Juan Contado. Nagselebrar hi Lolo Juan han iya ika 101 years old han May 15 himpagkadamohin edad na ni Lolo Juan. Formal niya nakarawat ang mga benepisyo hadton Mayo 20 han nakalabay lang nga Wednesday nga adlaw. Pagpakianhin naman kung ano an iya siyahan nga pagagastusan han bulig, simple laan binaton an iya baton an iya senyas pagkaon. Ada na ba? Ayan. Oo. Parang diri makusog pa hiya nga 101 years old. Nakakabasa pa yada. Iya paging kukulawan adun check nga 50,000 pesos from the provincial government han Eastern Samar. Pagpakianhin naman, ano ba kuno ang sikreto han halaba nga kinabuhi ni Apoy Juan Contado nga inabothin 101 years old. Nasaring atun iya apo pagkaunhin masusustansya nga pagkaun, paglikay ha mga bisyo, sugad han pag-inom hin makahurubog nga irimnon ngan paninigarilyo. Waray talaga hiya pagsigarilyo. Kilala liwat ini hi Apoy Juan ha ira barangay sugod nga usa nga maduruto nga parag-uma kay hadton medyo makarukasag pahiya han edad 95 aktibo pahiya hadto ha pag-uma mamay. So labot la hining 50,000 from provincial government adton local government unit han Oras hinatag naman hin 30,000 pesos. Kay siyahan ngayon first time hiya first hiya nga centenarian dida naman han ira barangay ira barangay Batang dida ha Oras. Congratulations tagan pahin good health hi Apoy Juan nakapalad hiya. So adton iya nakarawat from the national government 100,000, from the provincial government 50,000, tapos tikang pa LGU han Oras 30,000. Naabot na may 180,000 pesos. Wow. Ate, naindig damataya di nga mga pugi na pa-shoutout daman ang team leader Bulinaw. Maupay nga kilab dida team leader Bulinaw Dexter Minik ngan Bilindoy. Maupay nga kilab hayo dida nga namamati dahira hiton puno hiton na rimas kay Madanga. Special mention nga dakan Tatay Patoy sugad man adton mga pugi. Dama team. Mga nagdadama inhira Jeremy. Dama team leader Bulinaw, Dexter Minik ngan Bilindoy. Maupay nga kilab di dahayo.
Upay no, nag-i-enjoy lahira bisan ko na mapaso. Hala. Uy, samtang naghihinangpos na kita, ya din naman Engineer Alcuin, adton proyekto kabanithan, proyekto kabanithan hiton 1 in a Million Farmers Association. Dida ini ha barangay Balingasag Oras. Oo, tinuod man daw na sa ringhi Mayor Roy, an siring nira nga mapapasayaw ka kung kita unim itong tanom nga mga duma. Oo, sige ton ira pan bayubo, pan arado, hiton natad gamit adton ira na dida mga kinabag-o daman nga makinarya. So ginbisita ini ni Mayor Roy Ador an kakamutian na proyekto kabanithan hiton 1 in a Million Farmers Association ha barangay Balingasag Oras. May dahira 2,800 kabubon hin kamote, 3,000 kapuno hin mani, ug an mais naman por lo menos 4,000. Hala daw ipabati natin na Engineer Alcuin di dahat to na katinikangan hining pagbisita ni Mayor Roy. Hala. Marupay nga ana. Inasya dahil mano, kao po di ba may Adolfo, pagkita, han, kakamutian, han 1 in a Million, ang barangay Balingasag. 2,800 kabubon hin kamuti, 3,000 kapuno hin mani, o an mais naman humigit kumulang 4,000. Darahit sobrang kalipay, kita inala itam lulubay. Parang ira la original composition. Nagsarayaw pahira. Upay la enjoy. Proyekto kabanithan. Ayos. Iba. Sana damo ito na magsubad nga mga grupo. Sige ito na pananom, damo man hiluag man ito na katunaan nga waray mga tanom. So dida naman habungtuhan oras may dahira proyekto kabanithan hiton 1 in a Million Farmers Association ha barangay Balingasag. Mapay nga kulub dida ha barangay Balingasag Oras. 2,800 kabubon hin kamote, 3,000 kapuno hin mani o mais por lo menos 4,000. Mag-harvest na nga ni iton iyawat na makabulig nga dahiton aton mga paraguma. Kabarangay kinakapos na kitahin na oras sigyon talaanay para na aton Wednesday edition holiday edition. Yan ang adlawhan na Miyerkules sa aton taramdan Info Centrum. Angara ni Ate Ruth Rivera Abunda. Nagpapasalamat kami hanaton aktibo nga nagpartisipariya na. Thank you Jeremy Ubalde nga kapamilya ni Jeremy. Damo nga salamat. Jen Golmatico nga iba pa damo nga salamat. Angara ni Watiton aton kapartner di naman ha Master Control Engineer Alcuin Baldonido. Chief Tig Joey, overall supervision ni Ate Ruth. Ate Pen pumida ini. Balik nga haw kamo buwas nga dihiton amon na balay Info Centro. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Utro, maupay nga kilap. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Mapay nga kulupan nato na oras, may napakita 6 minutos pa ug sa magalas 3 sa aton news update. Balita lokal, mga partisipante tikang Eastern Samar nagdarahin mga medalya ha 2026 Regional Skills Olympics ang detalye adi pamatian na naton report.
Radyo Pilipinas Report. Utro nga nagdarahin dungog ang mga estihanon nga kabatanunan katapos magdarahin mga medalya ang mga partisipante tikang ha Eastern Samar hakatatapos lang nga World Skills Philippines Eastern Visayas 2026 Regional Skills Olympics. Nagdaog hinbulawan nga medalya hi Angeline Lalosa han Arteche National Agricultural School ha Bakery upudan niya coach nga hi Corazon Camposano. Hilalosa liwat ang ginkilala nga Best of Eastern Samar Province matapos makakuhen 780 nga marka. Nakakuliwat hinbulawan nga medalya hira Reynard M. Valdinor ngan Clint Ulysses Ilacion han Gushen Farm ha landscaping gardening upod hi Coach Rosa May Joy Montes. Nakakuha naman hin silver medal hi Lorna Liad han Arteche National Agricultural School ha Cooking pinagyan giya ni Coach Juna Picania. Ha bronze medal category nagdaog hira Reynard Jeff Basehan han Arteche National Agricultural School ha Restaurant Service kaupad hi Coach Ainilin Latoha, Jonathan Abog han Samar National School of Arts and Trades ha Wall and Floor Tiling upod hi Coach Grizil Villacantos, Aiken Ralph Salazar, han Balanghiga National Agricultural School ha Welding, kaupad hi Coach Nimrod Candilosas, ngan hi Mark Paul Borhan Balangkayan Senior High School ha Web Technologies, upod hi Coach Joel Jude Dalumias. Ginkilalahan test da Eastern Samar ang dedikasyon ngan paningkamot han mga partisipante coach ngan mga eskwelahan nga nagbulig kapag ankon han probinsya hinkadungganan hanasabi nga kompetisyon. Para ha bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Samtang mga notisya naman panariyon saad beneficiaries sa Leyte ginpadagad ton ira poultry project sa kagatos nga bago nga manok igindugang. Padayon nga nagpapadagad ton ira poultry project na Barangay Aringit Farmers Association o BAFA Hapastrana Leyte pinaagihan na suporta tikang ha Department of Agriculture Special Area for Agricultural Development kun DA Saad program. Gamitan na 45,000 pesos nga iragintirok nakapalitan asosasyon hinusa kagatos nga dugang laying hens para han ira egg production project. Sumala ang mga benepisyaryo dako nga bulig ang proyekto tungod kay may adlaw-adlaw na hira nga income tikang hapagbaligyahin na bunay. Hanakalabay nga tuig nakakarawat ang asosasyon hin sobra 1 milyon pesos nga ayuda tikang hasaad nga naglakip na 3 kagatos nga ready-to-lay chickens, feeds, biologics nga na training. Tubtubhan na Mayo sobra 43,000 na nga bunay adun ira na kolekta nga nakag-generate na hinharos 300,000 pesos nga gross income. Labot lang ni income sa ringpahan mga miyembro mas naging marigon at doon ira pagkaurusa ngan mas nahibaruhira kapag dumarahan na proyekto. Yan na naman planohan BAFA nga gamitin utran ira savings agud mas mapadako pa at doon ira poultry enterprise. Samtang ginadudumara yun ang adlaw, Mayo 27, durungan nga panhatag hin cash relief assistance para iniha mga delivery rider ha magkaiba-iba nga probinsya ngan syudad ha Eastern Visayas. Maabot ha 2,855 nga benepisyaryo hariyon na makakakarawat hinatag 5,000 pesos nga ayuda sugad nga suporta ha mga delivery rider nga napektuhan ha napadayon nga paghataasan presyohan lana dara iniha nagpapabilin nga energy emergency ha nasod. Basar hadton na record 1,124 nga benepisyaryo antikang ha syudad han Tacloban, 402 ha Ormoc City Leyte, 88 ha Biliran, 202 ha Southern Leyte, 536 sa Samar, 346 sa Eastern Samar, ngan 157 ha Northern Samar. Nasa ring aton DSWD, panuyuanan hadton cash relief assistance nga makabulig ha mga delivery rider nga apektadohan paghataasan gasto sa transportasyon ngan sugad man ha pakabuhi. Samtang habalita nasyonal,
Ginapahinumdum naman na Department of Labor and Employment adto na mga kompanya nga employer ha pribado nga sektor nga makakakarawat hin double pay o 200% hadton ira adlaw-adlaw nga suhol adton mga empleyado nga masulod ha trabaho yana nga adlaw Miyerkules Mayo 27 tungod kay regular holiday ang pagsalinurog ini adton Eid al-Adha. Sumala ha Labor Advisory number 09 series of 2026 ginapahayaghan doli an igo nga pagkukwentahan suhol hadto na mga trabahador. An empleyado nga magtatrabaho ha regular holiday hasulod siyahan nga 8 ka oras babayaran hirahin 200% hadto iya basic wage. Kung mag-overtime ha regular holiday may dapaduga nga 30% hadto iya hourly rate. Kung an holiday tabo ha adlawhan rest day ngan masulod gihapon adton empleyado may dapahiyaduga nga 30%, labot la inihan 200% holiday pay. May adaliwat duga nga 30% ha hourly rate para ini ha overtime durante han rest day nga nahituon di dahadton holiday. Para naman han mga diri masulod ha trabaho, makakakarawat lagi hapon hira. Han 100% han ira sweldo, basta nakasulod hira o naka-leave nga may bayad han adlaw antes han holiday. Kung adlaw antes han holiday, amo an rest day o nan working day han kompanya, kwalipikaado lagi hapon ang empleyado holiday pay, basta nakasulod o naka-leave hiya nga may bayad antes aton iya rest day. Una na nga ginproklamar ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. pinaagyan Proclamation number 126 na Mayo 27 como regular holiday para ini pagsalinurog han Eid al-Adha o Feast of Sacrifice han aton mga Muslim brothers and sisters. Kasumpay ini nakikiusa nga nagpadangat naman hin mensahe Presidente Ferdinand Marcos Jr. haaton ini mga kabugtuan nga Muslim habag kaiba-iba nga parte han kalibutan nga nagsisilibrar hiton Eid al-Adha o Feast of Sacrifice. Yan na ini nga Miyerkules sa Mayo 27. Haminsayhan na Pangulo ginsabi hini nga magserbi nga inspirasyon adton na banal nga selebrasyon agud pamalandungan og utro digunan adton saad ha mga nagbubug sa aton kumo usa nga komunidad ug usa nga nasod. Amini ka barangay anaton news update atipen pumida ini utro maupay nga kilap. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Ito ang Presidential Broadcast Service.